At ang testigo ng prosecution team ay napaamin ni Senator Alan Peter Cayetano na walang illegal sa 125 million pesos na withdrawal ng Office of the Vice President. Inamin kasi ni Violeta Constantino, testigo ng prosecution team, na walang anumang illegal sa pag-withdraw ng Office of the Vice President ng 125 million pesos na pondo. Ang pag-amin ay lumabas sa pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa buong detalye, panoorin natin ang video na ito. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin, I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds, or hindi? In government parlance. Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. Laki. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, Sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ayun. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, Sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly wind up. Yeah, Kindly that's all. Alan. Thank you. I was just clarifying that point. So narinig natin ang testigo ng prosecution team, walang naging illegal doon sa encashment ng Office of the Vice President. At sa punto nga na ito, another sablay script na naman ang prosecution team. Dahil dito, nilinaw ni Presiding Officer Chiz Escudero ang patakaran ng AMLAC sa unusual at suspicious. At dito nga, walang naging suspicious transaction ang Office of the Vice President. Eto, panoorin natin. Ang Yes, Your Honor. suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon.
Yes. Tama po ba? Siya na responsible dun. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak doon ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Yes. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktikalang Fault usapan. niya na yun. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That would be all, Ms. Ayun. Camposano. Are there any other interjections or interventions by any of the senator judges? Sa malinaw, walang suspicious at hindi illegal ang naging transactions ng Office of the Vice President ng kanilang withdrawal ng pondo. Sa aking opinion, ay parang hindi naman yata conviction ang kalalabasan nito. Parang paninira na lamang ito ng prosecution team kay Vice President Sara kasi can you imagine na tatanungin kung valid yung withdrawal? Eh natural, di ba? Valid yun kasi pera yun ng Office of the Vice President. Kailangan yung withdrawin para gamitin. Nakapagtataka na bakit kailangan tanungin kung ilang bag para doon sa perang winidraw, eh malamang hindi naman ordinaryo para sa gobyerno para mag-withdraw ng large amounts. Kaya nga may bag. At hindi naman yun illegal at irregular. Magiging irregular lang yun at illegal kung nag-withdraw ng walang cheque, ng walang mga papeles or saro. Eh meron naman eh. Meron cheque si Vice President Sara, ang Office of the Vice President. Kaya nga sila nakapag-withdraw eh. Kasi legal. Hindi naman makakapag-withdraw yan ng ganong kalaking halaga kung yan ay illegal, kung walang cheque, walang saro o walang anumang papeles. So dapat ang itatanong dito ng prosecution team eh kung nagamit ba ng tama o hindi yung withdraw. Hindi ibig sabihin na nag-withdraw ka ng malaking halaga, eh magnanakaw ka na. So paano tatakbo yung iyong opisina o ang Office of the Vice President kung hindi gagamitin yung pondo, yung pera para doon sa opisina? Eh nakalaan naman yun para sa OVP. So natural, kukunin at gagamitin para magamit ng opisina. Ay common sense naman po. Sayang lang ang araw na ito para sa impeachment trial. Wala naman tayong nakita na irregularidad at illegal na transaction. So talagang yung propaganda lamang ng prosecution na ito ay parang pang-vlog lang. Hindi ba yung ngayon, yung ginagawang ng prosecution team na pinapalabas nila na malaki pala yung halaga na winidraw ng Office of the Vice President. Siyempre, iba-vlog yan ng mga anti-Duterte vlogger. Siyempre, gagawa nila ng malaking issue yan. Ay, ganito pala si VP. Nag-withdraw ng malaking halaga 125 million pesos. Pero, legal naman po ang pag-withdraw. At ang issue dito, nagamit ba ng tama ang pondo? So talagang malaking pansira ito kay Vice President Sara. Sasabihin nila, ay, malaki ang winidraw ni VP Sara. Di ba? Ay ano naman kung napakalaki ng winidraw? Eh alam ba ninyo kung saan ginamit? Di ba? Yung winidraw ba ng Office of the Vice President ay legal ba? Authorized ba? So kung authorized ang Office of the Vice President sa ganitong kalaking halaga na withdrawal para sa pondo ng OVP, ang malaking tanong, saan ba ito ginamit? At alam nyo ba kung saan ito ginamit? At nagamit ba ng tama? Yun ang malaking issue. Eh kaso, hindi naman ito ngayon nabigyan ng pansin. So talagang magmumukhang maraming pera si VP Sara. Magmumukhang maraming na-withdraw ang kanyang opisina. Ito yung gustong mapamukha ng prosecution team sa taong bayan. Ang pagmukhaing masamang tao at magnanakaw si VP Sara. So, ang intensyon ay ang siraan si VP Sara at ang OVP. At siguro, hindi na lang ito para sa conviction. Para kay VP Sara kasi malabo na nga ang numero para ma-convict si VP Sara. So walang naging illegal sa pag-withdraw ng pondo ng OVP. Walang nilabag na batas. So ano ba yung problema? Hindi ba?
So ganito rin ba ang naiisip ninyo? Na hindi na lamang ito para sa conviction, kung hindi paninira na lang kay VP Sara. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita kita ulit tayo sa susunod na video.